Kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong Armed Forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Ito ang inyong Kawal Pilipino. Ito ang inyong Armed Forces. Magandang umaga, bansang Batangas o Pilipinas. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at welcome po sa ating palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, APAP Batangas. Tayo po ay napapanood sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipa at sa DWWD naman po ay every Sunday from 12 to 1 in the afternoon. At kasama po natin ang mga sikat na mga miyembro ng Batangas Chamber of Commerce and Industry at saka po ng Rotary Club of Lipa South. At ngayon ay mas sikat yung ating palatuntunan sapagkat kasama po natin ang KBP Golden Dove Awardee na pinaka-popular sa malaking radio station sa buong Pilipinas, si Bing Formento. Good morning sa iyo, Bing. Magandang umaga sa iyo, Ka Jerry. Magandang araw din sa ating mga taga-subaybay, APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan at Pangkaunlaran. Good morning po sa inyo lahat. At of course, since ito pong palatuntunan ito ay Usapang Pangkapayapaan, hindi po matatanggal dito ang ating pong mga kasamaan galing po sa Armed Forces of the Philippines at sa mga susunod na panahon ay mag-invite na rin po tayo galing po sa Philippine National Police. At ngayong umaga po ay kasama po natin ang Deputy Commander ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Rolando Junco. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa Jerry at sa ating mga kasama dito sa APAP Batangas, Usapang Pangkayapaan, Usapang Pangkaunlaran. At ang ating pong Armed Forces ay laging handa upang tayo dumaan sa daang matuwid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Thank you very much, sir. At representing the Rotary Club of Lipa South, si President-elect Alvin Castillo. Alvin? Good morning sa inyo lahat. Good morning, Batangas. Welcome po sa ngayong umaga ito. At sana po ay lagi ninyong tangkiliking, manood o nakinig dito sa aming programa na APAP Batangas kasi po ay napakarami po ninyong mga impormasyon na makukuha dito sa aming programa. At bago po ako tayo magpatuloy, eh meron nga pala akong babatiin pare. Yung ating nga palang Engineer Rosita, Engineer Rico Rosita, may karawan ngayon. So ating binabati ng happy birthday, happy 40th birthday. Yan po ay very successful na engineer dito sa atin sa Lipa. Happy birthday. At tayo po mga kaibigan ay napapanood galing po dito sa Blue Sapphire. Ito po ay courtesy ni Dean Go. At maraming salamat, Dean. At of course, ang First Lady ng aming kaibigan galing po sa DZRH, si Ate Norse. Good morning. Good morning po sa inyong lahat at binabati ko po kayo lahat ng taga Batangas, especially itong APAP Batangas na inyong programa ho, Colonel Zamudio. Thank you very much, Ate Norse. Galing yan sa Las Vegas. Kaya kita nyo naman, yung kutis ni Ate Norse pang Las Vegas yan. At of course, ang aking asawa na galing po sa Bureau of Internal Revenue, si Nilda. Yes, good morning. Binabati ko ang mga taxpayers ng Revenue District number 59. And of course, lagi kasi naroon ang aming pasasalamat sa kanilang mga voluntary compliance. Thank you. At ang Batangas Chamber of Commerce and Industry is represented by Meds Kahanding. Magandang umaga po sa lahat. Tuloy-tuloy po natin tangkilikin ng APAP Batangas. Binabati ko po ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, lalong-lalo na ang
ng Committee on Agriculture. Nag-meeting po kami last week dahil sa ating biosecurity. Thank you very much. So, i-acknowledge ko lang siguro itong mga kasama natin galing po sa Batangas State University. Ito po yung mga future na mga media workers natin. Magiging broadcaster, magiging journalist itong mga taong ito. Galing po sa Batangas State University ang mass comm students headed by Camila. Camila, no? So, thank you very much for bringing them here sa ating pong APAP Batangas. And of course, nakita ko na rin yung mga young entrepreneurs ng Batangas City will also be joining us this morning. Mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay maganda yung pag-uusapan natin sapagkat ito ay tungkol po sa Lipa City. Kaya sinika po namin na maging guest sa ating programa ang senior advisor ng ating pong mayor mismo, si Mayor Sabili, sapagkat kagabi ay nakita ko po siya at very willing to join us this morning, si Attorney Jean Asa. Magandang umaga po sa inyo, Attorney, and maraming salamat sa pagpaunlak sa aming invitasyon, Attorney. Okay na. Yan, sige, tama po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay pinadala rito ng aking pamangkin at inaanak sa Binyag, si Mayor Maynard Asa Sabili. At siya po ngayon ay medyo indisposed. Kaya akin pong pinararating ang kanyang pagbati sa lahat ng mga APAP Batangas para sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. At sa pangkaunlaran. Ngayon po ay binabati ko ang mga estudyante sa BSU. At siguro itong mga future journalist. Future journalist para sa mga ABS-CBN, DCRH, DCXL, ano ba? At binabati ko po ang lahat ng mga bisita ngayon. At sana po ay maging maunlad itong ating lungsod ng Lipa sa administration po ng aking pamangkin, si Maynard Asa Sabili. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. So, ito ay pagkakataon sa mga students natin, sa mga young entrepreneurs natin na makipag-interact sa ating guest o sa ating resource person ngayon. Pagkat ito ay palagi niyo po nakakausap si Mayor. Kagabi ay induction po ng bagong set of officers ng Philippine Institute of Certified Public Accountants. Tama yun, ma? Yung PICPA. At guest doon ang ating pong Mayor. And for the first time ho ay napakinggan ko yung kanyang mga programa para sa Lipa. And I really admired him for yung direksyon na gusto niyang mangyari sa ating Lipa City. Especially doon sa kanyang panawagan sa ating pong mga kabayan na kung meron kang negosyo, ang sabi niya ay kinakailangan ka ng ating syudad. Ang ibig niyang sabihin is pinapakiusapan niya na dagdagan yung kanilang mga dinideclare na buwis, di ba, sa Lipa City, sapagkat alam naman natin na ang isang syudad o isang bayan ay nabubuhay dahil po sa revenues galing sa iba't ibang mga negosyo. Yan po ang kanyang panawagan. And then ang nabanggit niya kahapon is talagang seryoso siya dito, attorney, ano? Ang nalaman ko is mayroon siyang mga pinapasara ng mga negosyo just to demonstrate yung kanyang kampanya na gusto niya na lahat tayo mag-contribute tayo. Ang pinasara po niya is palang. Yung motel na katapat ng KLL. Okay. At siyempre, violation of law yata yun. At gusto niya na ang ating morality is up. Okay. Sa lungsod ng Lipa. So yun ang pinakos nun. Yun lang ang pinasarapan niya. Pero yung kanyang, yung kanyang sinasabi na talagang ang gagawin niya ay magiging very massive yung kanyang drive para yung mga negosyante natin is tumulong sa kampanya ng ating pamahalaan, no?
At siyempre, kailangan naman para mabuhay ang isang pamahalaan, kailangan ay magbayad tayo ng naangkop na buwis. Yun ang gusto niya. Hindi yung sobra o kulang, basta yung naangkop na buwis ayon sa ating mga batas. Okay. Yes, Alvin? Nabanggit po ninyo na nagpasara ng isang motel o hotel or kung ano man. Ang pagkaalam ko, pag namadaan ako doon, nagpupunta ng Malarayat para maglaro ng golf, alam ko dalawa yung hotel o motel na nandoon, dalawang establishmento. Pareho ba silang pinasara o isa lang? Isa lang muna ang ipinasara dahil yung isang ipinasara ay walang permit. Walang permit to operate. At yung isa ay binigyan niya ng hanggang Lunes para isara na rin kasi expired na ang permit. Yan. Si Atty. Ho, mga kaibigan, ay dati po siyang president ng Philippine Institute of Certified Public Accountants sa Amerika at matagal siya doon sa Estados Unidos. At maaring ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kinuha siyang senior advisor sapagkat yung kanyang exposure sa Estados Unidos ay pwedeng ni-apply din dito sa Lipa City, especially sa proseso ng governance. Ang isa lang ho na napapansin ho ng ilan po sa ating mga kabayan dito sa Lipa, kung po pwede ho na ma-advise natin kay Mayor na ma-expedite, parang i-shorten yung proseso ng pagkukuha ng negosyo, ng permit. Kasi ang napansin ho namin talagang sa bawat opisina pupuntahan mo, ang dami ho mga requirements. So para bang ayaw natin na magkaroon ng negosyo sa Lipa. So baka pwede ho na may advice kay Mayor kasi sapagkat kayo na po galing sa Estados Unidos. Si Bing, kinikwento niya sa akin kanina na habang kumakain kami ng breakfast sa Estados Unidos, pwede kang mag-apply ng Mayor's permit, business permit through internet lang. Yeah, at saka sa mga mails lang. Hindi mo na kinakailangan mag-personal appearance doon sa mga opisina. Tama. Ngayon, dito sa Lipa, ang napapansin natin dito, pagpunta mo sa isang opisina, ang daming mga requirements. Move out ka naman sa another office na naman, ang daming requirements na naman. So baka ito ang maging dahilan para maging matamlay yung mga kabayan natin na mag-invest, maglabas ng pera nila at tumulong sa pag-negosyo sa Lipa City. Ngayon po, ang ating mayor ay nag-create ng committee to streamline the government operations para maging effective naman ang collection, ang mga pagbibigay ng permit, at saka yung iba pang bagay na dapat nating may sakatuparan para sa isang malusog at mapayapang Lipa. Yes, Meds? Sa experience po namin kasi, sa lahat halos ng local government unit, you have to go through the process. Kasi kukuha ka ng permit, you have to be cleared by the barangay. So you have to go to the barangay first. And then you have to be cleared by the building inspection because your building might not be up to standard. So, and then you have to go to the appraisal and land tax. Kasi baka hindi ka naman nagbayad ng buwis. Kaya ang daming proseso na dinadaanan. And then you have to go to the engineering because of the electrical. And the health because of the sanitation. Siguro mga 7 o 8 talaga yun eh. But in most LGUs now na computerized, madali naman as long as yung person in charge ay naron. You can do it in 1 or 2 days. Ang problema, pagka hindi responsable yung mga tao natin sa LGU and they're not there and they do not designate anybody to do the signing. Yes. At saka baka pwedeng empower na rin natin yung mismo sa Mayor's Permits Office na, mayroon tayong policy tungkol sa building permit, di ba? Mayroon tayong policy tungkol sa sanitary. So, hindi na kinakailangan siguro na dumampas sila doon na para makialam
tama na siguro yun na as a sanitary engineer or in charge ng sanitary ng isang lugar is you come up with some policies, and then yung mga nag-i-implement na nun siguro ang mayroong listahan, and then pwede naman siguro na counting certification or kaya pictures na lang will do, and then continuous, isang taon yung ginagawang inspection kung mayroong mga violation doon sa mga policies na pinag-set ng iba't ibang mga opisina para hindi na masyadong tumagal, humaba yung proseso natin. Tama ba yun? Pwede ba yun na... Attorney ba? May pag-asa po ba tayo na magkaroon ng one-stop shop para po, katulad sa States, alam nyo naman, ano? Pag umupo ka doon sa harapan ng sekretarya o kung sino mga asikaso sa yung business requirements na gagawin, isang oras ang pinakamatagal, tapos na yung papeles mo. Lahat ng mga binabanggit nilang yon, nandoon na, naka-input na sa computer. So wala ka nang pupuntahan pa kung saan-saan, kundi papel lalabas na kagad sa'yo. Magagawa ba natin ngayon dito yan? Mamagicin natin? Yan po ay pinag-aaralan ng ating mayor at ako nga po ay kinukonsulto niya tungkol sa yung mga policy sa US para ma-improve ang serbisyo natin sa ating mga kababayan. Pero attorney, nakita ko naman si Mayor, very responsive siya doon sa, sabi niya nga ang gusto niya yung governance niya ay participative. Ibig sabihin noon, yung ibang sektor ay, yung iba't ibang mga sektor dito sa Lipa ay nakukonsulta tungkol doon sa mga policies na kanyang gagawin. At ako'y natutuwa sa ganong klaseng direksyon ng pamahala sapagkat kaming mga ordinary mga kabayan ay nai-empower na mag-contribute sa ikaganda ng governance ng Lipa City. And doon siguro pwede nating, baka palakpakan natin si Mayor doon. Sige nga, mga, diba? Kasi yun ang kagandahan na opens ang mayor natin na ikaw isang ordinaryong mamayan, pwede kang pumunta sa kanyang opisina at pwede kang magpanukala ng ikakabuti ng ating syudad. Diba? So, yes, Alvin? Sa pagkaalam ko, alam mo yung tungkol dito sa mga pag mag-apply ng business permit, alam ko may steps yan di ba? Pagka kailangan merong parang kagaya sa Amerika, yung sa DMV. Kasi yung Department of Motor Vehicles, yung pag kumuha ka ng lisensya doon, yun ang talagang napaka-importante, yun ang ginagamit mong identification. Sa kahit anong gawin mo sa Amerika, kailangan yung iyong driver's license. So, ang napapansin ko sa Amerika, meron silang, pag pumunta ka ng Department of Motor Vehicles, merong isa lang ang iyong pupuntahan. Yung number 1 na sinasabi na pipila ka, marami namang mag-entertain sa'yo doon, bibigyan ka ng number. Kasi tatanungin sa'yo kung anong kailangan mo. Bibigyan ka ng number at saka bago ka pumunta doon sa, para wala nang, nawawala ang fixing, yung mga fixers, wala yan. Dire-diretso ka lang. Bibigyan ka ng number para tatawagin ka ng kung doon ka magbabayad, meron kang number dyan So, dito, ang pagkaalam ko, meron talaga tayong binuo dito sa Lipa na instruction dyan sa City Hall. Meron yan na ilang oras mo dapat matapos yung ganong form. Hindi natin ginagawa. But with the presence of Attorney Attorney Asa, tingin ko magkakaroon ng pagbabago ito dito sa Lipa City. At saka alam din natin na si Mayor Asabili ay very exposed din sa mga policies sa Estados Unidos, being a businessman, at saka alam niya yung mga problema ng mga negosyante natin. So more or less, alam niya kung paano i-address yung mga problema ng mga negosyante. Ate Nors? Hindi naman makakagamit magagamit nila ang access ng internet because marami namang mahihirap pa rin dito na walang computers. So, dun sa upon application po, yung first step po na sinasabi natin, sana nandun na lahat ang mga requirements, hindi yung pabalik-balik. Kasi marami ako napansin ko dito, ang mga empleyado dito, minsan kulang sa knowledge. They're not knowledgeable enough na ipaalam sa publiko kung ano yung mga kailangang papeles. Kasi talking from experience, nangyari na po sa amin yan, pabalik-balik kami. So, dun pa lang dapat, sa first step, alam na ng mga tao, may form tayo dapat na pinamimigay sa kanila. Yun dapat. Tama.
Okay, ang mga kausap niya, Atty. galing din sa Estados Unidos, kaya more or less mga idealistic yung prosesong pinapanukala nila eh. Nung pong kunin ko yung aking lisensya na yan, mga ano lang, 30 minutes lang, may lisensya ka na. Pupunta ka lang doon, magpipill up ka ng form, o kung ikaw ay renewal, napakadali. Computer. Tatanong sa'yo kung gusto mong bagong retrato, o kukunan ka ulit ng yung old picture na lang ilalagay sa'yo. In 30 minutes, may license ka na. Pagka good driver po kayo, ipapadala na lang po after 4 years. Ipapadala na sa'yo, you are a very good driver. Ilalagay naman dun good driver. So hindi mo na kinakailangan pang pumunta sa DMV. Ipapadala na lang sa'yo ang renewal ng iyong lisensya. Tama. Para atang medyo mahirap-hirap yan pa dito, Atty. But I'm sure na you will endeavor to do that in Lipa City, Atty. Yes. At isa pa sa nabanggit kagabi ni Mayor ay yung plano na magtayo ng isang hospital sa Lipa City. Alam mo, ito yung napapanahon na mga project sapagkat marami tayong mga kababayan na kung titinan nyo nga naman talaga is walang kakayahan na magbayad sa ospital. Sa mahal ng gastos ngayon, ito pinapakita, dahil mga driver's license dito, Nevada, sa New Jersey. Yung kay sir, sa inyo sir? Virginia. Sa Virginia. 1 hour lang. Nakuha niyo itong mga license, wala pang 1 hour. Talaga. Mga sikat kay sir, ano? But anyway, nandiyan na si Attorney Asa. So, sir, palakpak kami doon sa programa ni Mayor na magtayo tayo ng hospital. Dahil sa ito talaga yung iniiyak din ng ating mga kabayan. And we really appreciate that program of the Mayor to prioritize the establishment of a hospital. Public hospital para sa ating mga kabayan dito sa Lipa City. So kailan ho ito sisimulan, Attorney? Yan po, ang budget po niyan ay nasa 2011 budget na ng City of Lipa. So, priority project ito, yan ang number 1 priority niya. Ang number 2 yung bibigyan ng mga trabaho ang mga taga-barangay. Yun ho, ang isang tutulong po roon ay yung MA Sabili Foundation. At ang pangatlo po niyang programa ay yung dagdagan ng mga scholars. Okay. Tapos na kayo, graduate na kayo. Palakpak ulit dyan, mga estudyante. Di ba? Grupo ni Camille. Okay, sir, kagabi ay nabanggit ni Mayor yung pagpapasara sa mga pasugalan sa Lipa. And then, kumusta naman yung compliance ng ating station commander ng PNP? Inorderan po niya si Colonel Dadulo na linisin ang buong Lipa ng lahat ng klaseng pasugalan. At di ginawa po yun ng ating Colonel at nag-report po siya kay Mayor na lahat ng klaseng pasugalan ay stop na. Pati Cara Cruz, ultimong lahat ng mga pasugalan ay pinasaranan niya. Sabong. Ay, sabong hindi pa. Hindi ko lahat. Sugal ba ka sabong? Hindi ka. Kasi illegal sa Amerika yun. Bawal sa Amerika. So hindi pa inaabot yan sa programa, Ninong? Hindi pa inaabot? Hindi pa inaabot. Kasama siguro yan sa ano? Siguro hindi. Dahil ng, di ba ang sabong ngayon 7 days a week? Parang So, ang small town lottery? Ay, yung small town lottery, legal naman yun. It is managed by the Philippine Charter Sweepstakes Office at saka meron sa dyang STA law na ating sinusunod. Yun ang legal na sugal. Yun ang legal na sugal. At saka ang sabong, legal na sugal. Yun po. At yun po mga bukis. Yung mga bukis daw. So yung mga huweteng ang illegal. Yung mga bukis kung tawagin. Mga plus 2, type 2. Ipinasaran na rin niya kay Colonel Dadulo yung mga bukis. Attorney, sa akin ay usapang pangkaunlaran. Itong mga nakaraang linggo, napansin ko mga ilang weeks na ito, napansin ko po na parati po nagta-traffic from the airbase hanggang po sa Tambog ang mataas na lupa.
Pero nakita ko nun, para sa isang magandang kadahilanan naman ito. Mukhang nilalaparan po yung kalsada natin. Pwede ho bang ibigay alam natin kasi marami nagreklamo, traffic daw. Pero nakita ko naman na mukhang maganda. Sa mga hindi ho nakakaalam, baka pwede nyong i-share yung program natin dyan sa city. Parang ginagawa niya muna yung mga experiment. Katulad nung yung one-way, ginawa niya ng two-way traffic. Tapos itinitingnan niya ang mga resulta ng two-way traffic kung nakakais ng traffic. At binalik niya uli sa one-way traffic para makita niya ang difference ng one-way, two-way. Parang testing lang muna. Yung Yung kanal po yata ito, lumalapad yung kalsada natin. Maganda nga lumalapad, pero marami hong tinatama ang mga establishmento. Ito ho ba hanggang kailan ito gagawin at saka ano yung background ng program? Yung sa Department of Public Highways? Opo. Yun po is hindi po parang hindi sakop ng ng national government. At yung pong kanilang pagpapalapad ayun po ay lupa ng gobyerno. Na ang ginawa po nung unang panahon nung mga nag-construct ng bahay ay kinuha yung portion ng government property na hindi nila siguro inisip na pagka nagpalapad ay sila ay maapektuhan. Kaya wala tayo pong magagawa sapagkat yun ni national government po yun at saka yung pong pinalalaparan nila ay lupa ng gobyerno, hindi naman private property yun. Okay. Sir, isa pa. Since na pag-uusapan na ho natin tungkol dito sa drainage sa kanal, pwede ho bang, since ito naman po mga project nito ay nangyari sa Lipa, baka pwede ho na mai-recommend kay Mayor na kausapin ng Department of Public Works and Highways na sa mga construction natin ng mga drainage kanal, baka pwedeng bukas na, open na. Kasi ang napapansin namin dito sa drainage kanal na ginagawa ng Public Works and Highways, yung mga culvert natin, after 1 year, barado na naman. Tapos maghuhukay na naman sila. So nasasayang yung pera, yung reklamo ng mga kabayan natin ay palagi nandiyan dyan. Hindi kagaya kung ito ay open canal. At saka lagyan na lang siguro natin ng cover na steel na malakas na kahit na dumaan yung sasakyan ay makikarry yun. Para kung open canal yan, ang mangyayari po dyan is pag may nakitang barado, pwedeng tanggalin yung cover lang, malilinis na. At ito ay pang matagalan talaga. So baka pwede ho na kausapin natin si Mayor na will make a representation to the District Engineer of the Department of Public Works and Highways na yung mga construction natin ng open canal, ng drainage canal, ay gawing bukas na. Alam ko mas practical ito sa maintenance at hindi na tayo babalik doon sa every 2 years, every 3 years, bubunutin natin yung mga kanal natin, yung mga drainage natin, then we will find out na puno na ng basura na. Di ba ba? Tama. Pwede ho bang mai-recommend natin yan kay Mayor? Sasabihin ko po kay Mayor. Dapat nag-i-innovate na yung ating mga sistema ng construction din naman At yan ay from the point of view of an engineer, kasi ako po ay licensed civil engineer din ho. Okay. Shelvin. Dapat pati barangay natin medyo bigyan na rin ng briefing tungkol dyan. Yan. Palagi po siyang nagmi-meeting sa mga barangay captains. I think once every 2 weeks, tinatawag niya lahat ng barangay captains, inuusisahan niya ang kanilang mga problema in everything na pertaining to the barangays. Alvin? Mabalik po tayo doon sa mga pagpapasara ng mga establishmento. Ang akin po lang maipapayo sa mga nanunungkulan ngayon ay kung pwede po bago magpasara, sana naman ay nasa tamang proseso para ang ating City Hall ay hindi ho malagay sa alanganin. So, yun lang po ang aking maipapayo. Sana po naman ay maging parehas kahit saan aspect ng mga pagpapasara ng ating mga establishment. Kasi po yan mga pare-pareho po yan Kahit po yan ay motel,
ayun, ay kapareho rin ng hotel yan eh. Nagbibigay din yan ng revenue sa city. So whatever anong pangalan yan, motel or hotel or kung ano pa mang tawag mo diyan, pare-pareho yan nagbibigay ng revenue sa at iisang kategorya niyan. So sana po bago magpasara ay nasa tamang proseso at nang hindi po tayo malagay sa alanganin. Okay. So tingin ko naman is naisa lang alang naman yan ni Mayor being a lawyer, no? Attorney si Mayor, di ba? Attorney siya. So sir, siguro mamaya we will also open the discussion to our students of Batangas State University para for a very active interaction. Na isa pa sa ating naimbitahan ngayon ay ang District Officer po ng Bureau of Internal Revenue, sapagkat ang BIR ho ay nasa front line ngayon. Among the government agencies, ang BIR ang isa sa mga nasa front line ngayon. At siguro inyo pong naririnig na marami hong mga companies sa Metro Manila ang pinapasara ng BIR. Ito ay pagpapakita lamang na talagang sincere yung ating government na kolektahin yung buwis na para sa ating mga kabayan. Sapagkat pag pinagkolekta natin yung tamang buwis, ay meron tayong gagamitin para sa ating mga kabayan, sa infrastructure, sa eskwelahan. Ang magbe-benefit dito ay yung mga ordinary nating mga kabayan. Kaya ako saludo ako dito sa ginagawa ng ating Bureau of Internal Revenue Commissioner. And this morning, we have the District Officer po ng Bureau of Internal Revenue, si District Officer Rebili Tablan, para update naman tayo. Ma'am, ano ang parallel effort ng BIR dito sa district na hinahawakan po ninyo? Meron din ba kayong plano na maggawa din ng massive campaign para yung mga negosyante natin ay mapuwersa natin na magbayad ng tamang buwis sa BIR? Magandang umaga sa mga taga-Lipa, mga Lipeño, at dito sa APAP Batangas, ang mga bisita natin. Ang BIR po, lalo na ngayon with the mandate of our President, Noynoy, and our new commissioner, si Kim Hinares, talagang massive ho ang magiging campaign namin, activities namin, para habulin naman namin yung mga hindi talaga nagbabayad. But with due process yun. Actually po, nagpasarado na rin kami ng 2 business dito sa Lipa, hindi lang po yung sa munisipyo. So ito lang siguro ang pwedeng medyo magandang paraan para malinawan at magising yung mga taxpayer natin na kailangan pala talaga magbayad ng buwis. Kasi ito yung buhay ng ating bayan. Contribution natin to sa ating bayan. At kung walang buwis ho, parang tao yun, walang dugo. Tama ho ba? Ayun. So hindi tayo mabubuhay. And with the determination na yung pinapakita natin na pagpupunta sa mga iba't ibang mga companies, we are sending the strong message na talagang determined yung ating national government, yung Bureau of Internal Revenue, na kunin yung tamang buwis mo, ano? Yun talaga ang dapat. Kung titingnan natin ano yung dapat at ano ang obligasyon natin sa ating bayan. Kasi hindi mabubuhay ang isang bayan kung wala tayo at kung hindi tayo tutulong dito. At hindi rin tayo magiging successful kung ang bayan natin ay bagsak. Kaya with our new administration, kami din sa Lipa, sa BIR Lipa, yun din ang gagawin namin. At natutuwa kami na meron tayong bagong administration na ganito. At kami ay masunurin din. Parang mga sundalo, follow first before you complain, sabi nga, o di ba? Ganun pa kayo? So, ganun kami. Kung ano yung mandate ng nasa taas, ganun din kami. So, mas gusto pa nga namin. And you will see in our office, sa aming ginawang changes sa office sa Lipa, yung pinangako ko before na in the near future, meron tayong one-stop shop sa office. You can visit our office now para kayong nasa bangko and you can transact
in one setting sa office namin. At yun ang ginawa namin sa office para sa mga taxpayer, para hindi na kayo mahirapan. At yun ang pakita namin sa inyo na kami ay nagtatrabaho at totoo ang gagawin namin para naman ma-encourage ng mga taxpayer na magbayad ng taxes. Okay. Diba po? Thank you very much, ma'am. Siguro, ibubukas na natin yung ating microphone sa ating mga young entrepreneurs kung meron kayong mga tanong galing sa Batangas Chamber of Commerce and Industry, galing sa ating mga students, galing sa Batangas State University. Sinong gustong una magtanong sa inyo? Meron bang magtatanong? Ikaw, Camille, may tanong ka? Si Camille. Camille. Good morning, Apa Batangas. Good morning, guest. I'm Camille Tomesa, representative of Batangas State University. And since we're talking about development po, narinig ko kanina na you plan to make a one-stop shop para po sa lahat ng government offices. Totoo po ba yun? Sa BIR? Actually, nagawa na namin. Nagawa niyo na po. So we can visit po Since anytime. nag-start ako ng January dito, sinimulan na namin. At ngayon makikita ninyo. Actually, may judging ang BIR dun sa aming office at balita namin, di ba Nilda, kami daw yata ang mananalo. Wow, congratulations po. Well, ang ask ko lang po, will it extend to other areas of government? Kasi as a working student, I had to go through a long process po para makasecure ng requirements po for work. Kasi po nag-work po ako dati. Ang question ko po kasi, ang tagal ko na po nagpapasa po para sa ID sa SSS. Alam niyo, kasi di ba po, hindi pa po ako marunong mag-drive. So, one of these days, Camille, mag-invite tayo galing sa SSS. Siguro baka may tanong galing sa mga young entrepreneurs natin. Meron ba kayo dyan? Or si Meds, meron ka ba? Yan. Hindi po. Gusto ko lang din pong i-share yung at i-commend yung ginagawa rin ng LIPA tungkol dun sa one-stop shop. It's a program of the national government and it's composed of judges from the IBP, Integrated Bar of the Philippines, PICPA, from the PCCI, and the National Office of the BIR. Tinitingnan kung sila'y nagko-conform dun sa requirements na may one-stop shop, and they're very courteous, and they're very cooperative with the taxpayers. Yun. And what was the outcome of your... Sa August 6 pa po malalaman. But kung sinabi sa kanila na maganda yung chances, last year it was San Pedro, no? Oo. Kasi it was, ngayon yung second year nun, last year yung first year. So, malaki yung, sumama kasi ako dun sa grupo, malaki yung improvement from last year's, ng mga BIR offices natin are very, very nice. Well, actually, dito sa LIPA, ang aming mga employees, kami lahat doon, is very confident ho ang mga tao dito and very cooperative. Kaya madali naming nagawa ang changes na yan. So kung titingnan ninyo yung before daw tsaka yung ngayon, malaking pagbabago. And with a smile yan lagi ang services namin. Baka naman po dahil lang nariyan si ang ating direktor. Magandang leadership. Ang instruction ko sa kanila, it will not only be because nandyan yung judging, it will be institutionalized na yan sa office na to. At yun ang susundin nila kahit magbago pa ang administration. Yun ang mandate ko sa aming mga empleyado. At masunurin naman itong mga tao dito. Alvin? Okay, dito po sa pagpapalit ng ating leadership, gaya po ng bago na nating Pangulo, ang tanong ko po ay lalo dito sa LIPA. Ang alam ko naman ang mga taga rito sa LIPA, alam ko magagaling magbayad ng buwis yan. Kaya po ang ating lungsod ay napakaunlad. So, ngayon pong bagong administrasyon, kumusta po ang ating koleksyon? Tumaas po ba lalo? Ang aming collection since January to May, increase kami sa target. But nitong July, medyo hindi yata namin nakuha. At napakalaki ng added sa as of last year na goal sa amin.
Kaya nga medyo mag-intensify na kami ngayon ng campaign more ng ginawa namin last SEM dahil medyo mahina eh. Nagtaka din ako bakit alam ko very compliant ang mga taxpayer. Ngayon dahil hindi masyado nakuha yung goal namin, titingnan namin yung mga bumaba. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating palatuntunang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Bisita po natin sa ating programa ngayon ang District Officer po ng Bureau of Internal Revenue, si District Officer Reby Datablan, and then si Attorney Gene Asa. Siguro ang itatanong ko lang sa kanila ngayon, Alvin, ay tungkol doon sa programa ng ating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na tutukan itong even yung mga sidewalk vendors. Kasi ito yung mga malilit na mga negosyante pero kumikita ito eh. And then ito rin ang nagpapabagsak sa mga legitimate na mga negosyante natin. Like for example sa Lipa. Kung makakita mo dyan sa Lipa, yung mga may pwesto na, nagabayad ng kuryente, nagabayad ng pwesto nila, may mga tauhan sila na religiously sumusunod sila doon sa SSS regulations. Pero mayroon tayo na mga vendors na nasa sidewalk na nagbebenta ng DVD player, nagbebenta sila ng mga CDs, mga DVD. At kung titingnan mo yung kanilang income, yung gross sales nila, hindi bababa ng 10,000. At minsan, nagiging problema ito ng mga legitimate na mga negosyante natin sapagkat yung mga nasa labas, hindi nagabayad ng VAT. Samantalang sila, required silang mag-VAT kasi meron silang resibo. Diba? Ngayon, itanong ko lang po sa inyo, anong campaign nyo dito? Because ito ay binigyan na ng pansin ng ating Commissioner ng BIR. One time, napakinggan ko po siya na maski yung mga nasa palengke po ay talagang pupuntahan nyo po yan para sila ay magbayad ng buwis sa ating pamahalaan. Actually, wala pa man yung bago naming commissioner, talagang nagta-tax mapping kami sa mga ganyang establishment. Alam mo, kulang lang kami sa manpower kaya hindi namin nagagawa lagi. So every month, meron kaming tax mapping. And with the mandate ng aming commissioner, gagawin na namin yon. Actually talaga, sa palengke, malaki ang gross receipts dyan na hindi naman natin namomonitor na. But then, sabi nga ni Mayor, di ba, na magko-coordinate sila with the BIR. And actually, the BIR has a program na yung BIR LGU matching. So, yung record ng LGU, yung munisipyo, and the record ng BIR, minamatch namin yan. Titingnan namin kung sino hindi nag-register sa BIR at yung gross nila doon, makikita namin. Pag hindi nila sila nagbayad sa BIR, doon namin hahanapin. At yung mga sa palengke, talaga namang hindi na yan makapag-resibo. But then we will expect na yung bayad nila sa income tax naman, mabayaran namin nila ng tama. Diba? Hindi man, sigurado meron yung income. Kasi meron naman kaming pwedeng i-assess namin sila. At doon sa record sa munisipyo, nakikita namin ang gross nila. So, wala na tayong lusot. Ibig sabihin, kita na namin yan. Magtulungan ng munisipyo tsaka BIR, kita na ang record. So, akala ninyo makakatago kayo, wala na ho tayo kasi per record na yon. Kaya yun na ang tututukan din namin ngayon. Yung mga ganyan. Lalo na yung hindi nagre-register. Sigurado, pag unregistered kayo, konti na lang process namin, close ang business. Yung para bang nagtitinda ka sa palengke, tapos hindi ka nagre-resibo, tapos sa mga sasakyan mo maganda. Para bang gano'n? Kasi alam naman natin yun, ma'am, yung nagtitinda ng mga karne, makabenta ka lang ng mga 5 ulo sa tig 1,000 na lang, 500 to 1,000, that is already 5,000. In 1 month time, 5 times 30, that is what? How much? 150,000. Kami, kita namin sa Air Force, magkano tayo? 37,000 lang tayo, sir, eh. Magkano yung binabayaran namin sa income? Ako, mga 27,000 ang binabayaran ko na. Para iba yung ginawa nila kay Bilya, no? Yung pawn shop na sinara. Villarica. Yun, ang maganda sample, di ba? Merong RMO ang BIR nung bago pa si Commissioner. Yung
TLC, pero hindi ito tender loving care. Ito yung sinasabing taxpayer lifestyle check. Oo nga, nagtitinda ka lang ng karne, pero yung kotse mo, nakapadjero ka. See? So doon, ganun ang nangyari sa Villarica. Nakita yung mga sasakyan niya medyo mamahalin. Pero yung binabayad sa BIR at ginideclare sa BIR na gross, napakababa para i-support doon sa kanyang lifestyle. Yun ang ibig sabihin. Ganon din dito, kahit sa Lipa, siguro meron din ditong ganon. At machi-check na lang natin yon. But gagawin naman namin yon with due process. Hindi naman kayo yung mabibigla lang. Malalaman ninyo yan. Lumalagay po tayo sa katayuan ng mga magtitinda. For the last several years, I've been helping people with documentation. Ang problema talaga with these people ay hindi sila makapag-document. Hirap na hirap sila pumunta sa proper authorities to do the documentation, number 1. Number 2, pag pumunta sila sa munisipyo, nakachinelas, nakaano, they can't approach the proper people. So ang siguro ang is we have to have a one-stop shop ng mga voluntary na konting form at with the money. Ganon. Kasi otherwise, if you will compel them to go to the munisipyo or to the BIR office, nasa pinto pa lang sila, hindi na sila makapasok. Uupo sila sa harap mo, hindi nila alam kung anong sasabihin. I've been dealing with people like this for years. So I understand. They can't fill up the forms properly. So it has to be a simple form and a simple na I'm willing to pay this much. Okay. So si attorney bilang senior advisor ni Mayor, baka ito mga concerns na pinaabot ni Meds is ma-address natin. I-simplify nga naman natin yung form natin para maging friendly sa mga maliit natin mga negosyante. And then siguro din attorney is baka pwede natin na may recommend kay Mayor kagad na tingnan itong mga sidewalk vendors para sa survival ng mga legitimate na mga negosyante natin. At baka ito mabigyan ng pansin kagad para kumita yung mga negosyante natin or kaya matax natin sila para naman mayroon silang contribution sa development ng ating syudad. From time to time po, pinatatawag ni Mayor yung mga people concerned tungkol dito sa at sinabi na niya sa Colonel Dadulo na unti-unti, huwag yung biglaan na alisin ang mga sidewalk vendors. Pagkat yan naman sabi niya, naghahanap buhay din at unti-unti lang. Parang not totally eliminate but unti-unting pagtitibayin ang mga panukala para itong ating mga sidewalk vendors ay magkaroon ng kaunting hanap buhay. At may mga nagsasabi rin na itong mga sidewalk vendors yung mga tao na dapat sa sidewalk dumaan ay dumadaan sa kalye. Tama. Kasi punong-puno ng mga sidewalk vendors ay inorderan niya si Colonel Dadulo na unti-unti lang muna, huwag biglain ang pag-implement ng paglilinis ng mga sidewalk vendors. Ma'am, mayroon kayo dadagdag? Yung ating mga market vendors, hindi naman sila subject sa VAT kasi ang product nila is walang process na dumaan. So registration lang yun sa BIR and ang babayaran nila income tax. So kaya magaan din yan. At kung gusto nila mag-request para kay request niya, pwede kaming magpapunta doon at kami nang magpa-register sa kanila. Pupunta doon yung tao. Kaya lang baka naman tagain kami pakiusap lang. Okay. Kasi di ba, may mga itak yun. So, actually, papakiusapan namin sila. Hindi naman kami pupunta doon para mangharas, no? Makikiusap din kami sa taxpayer. Unti-unting pakiusap Paunti-unti, sa mga not total eliminate, pero unti-unti lang ang kuhan. At saka, ika nga, not with iron hand. Pero attorney, mayroong mga alternative na pwedeng gawin ang ating mayor. Kasi ito ay nagawa na rin sa ibang bayan at saka ibang syudad. Ang ginagawa nila, para maklear yung mga sidewalk vendors, mayroon silang hinahanap na isang lugar na kung saan doon nila nirelocate ito. At dito sa may parting Rizal,
nakausap ko si Jerry, yung president ng Secretary General ngayon ng LGU, ng mga mayors, League of the Philippines. Ang ginawa niya is pinabayad niya lang 20 pesos to 50 pesos per day. So kung siguro ganun ang renta, ay magiging affordable naman dito sa mga sidewalk vendors natin at hindi nila mga kompetensya yung mga legitimate na mga negosyante natin na yung sinasabi ko nga ho na mayroon silang binabayaran ng mga empleyado, nagbabayad silang SSS, nagbabayad sila ng pag-ibig at mayroon silang binabayaran na yearly sa inyo na hindi baba naman siguro sa 20,000 binabayaran ng mga malaking kumpanya yan. Nagbabayad pa sila sa BIR, nag-renew pa sila ng mayor's permit nila. At mayroon pa silang VAT. So, napakadami ng obligasyon nila. Kung hindi natin sila poprotektahan, baka wala na tayong ma-encourage na mga legitimate na mga business operators. Baka pagdating ng panahon, lahat gusto nila magkalye na. So, yun ang dapat siguro nating iwasan, attorney. At magagawa yan kung mayroon tayong i-designate na isang lugar na doon pwede natin silang i-transfer na mas mababa ang bayad at captured natin kung paano sila pwedeng mag-contribute sa ating pamanaan. Makararating po kay Mayor ang inyong mga suggestions. Okay, kay Ate Dors? Dors, pakiano. Kasi 'di ba marami mga businessmen na mga street smart lang talaga yung mga yan. Nagsikap lang talaga para gumanda mga buhay nila. Ngayon pagpa-file nila kung kahit anong mga forms ho diyan, pag-a-apply nila kahit anong forms, pwede ba sa dalawang in English or in Tagalog? Kasi sa Amerika meron doon Spanish, English, 'di ba? Sana kung pwede ho kasi marami rin ho hindi nakakaintindi ng English. Marami pa rin ho na mga magagaling na mga negosyante na hindi ho talaga nakakaintindi. So, kung pwede lang ho, gawing dalawa po ang forms. In Tagalog form or in English form. Kung pwede lang po. Salamat po. Makararating po lahat ng mga suggestion dito sa ating mayor. Yan. Yes. Maidagdag ko lang. Kasi sa amin sa BIR, yun ng aming program na handang maglingkod program. So medyo nag-level up kami, Ate Nors. So para matanggal ito na yung siguro para madali siyang maintindihan, mayroong BIR employee na nag-a-assist. So yung dati nga namin na pagpasok pa lang ng taxpayer na maglalogbook sa security guard, ngayon kami ay pagpasok nila, mag-iilag sila. So kahit sila hindi masyadong marunong sa computer, mayroong taga-BIR na mag-a-assist sa kanila para sila mag-log. So makikita doon kung anong transaction nila sa BIR at yung nag-a-assist sa kanila ay sasabihin na agad, tin pala ang kukunin mo, pumunta ka sa number 1. Ikaw pala ay magpaparegister, pumunta ka sa number 3, and then immediately after matapos nila yung kanilang transaction, pwede silang bumalik doon sa computer at magbigay sila ng comment. Ngayon, kung nakapila yon so magbibigay ng comment kasi iisa pa ang aming mini-maintain na computer, pwede nilang gawin manually and then ipasok nila doon sa aming suggestion box. Okay, palakpakan natin yung BIR. Ganda pala ng ginagawa niyo, Mama. Okay, Bing, meron kang... Yeah, napansin ko na rin yan yung sa PLDT, pag nagbabayad ka ng nakita ko sa Ayala, ganun na rin. Parang style ng American na rin. So, sana kung ganun din sa mga munisipyo natin, may iwasan natin yung mga fixers, lalo din sa mga lungsod na Maynila. Nako, grabe. Nakita ko, yung Metro Manila, sa City Halls, pumasok ako dyan, kumuha lang ng mga forms. Nung nag-renew lang ako ng business license ko, sinubukan ko mag-isa akong gumapang at naglakad ng mga papeles. Dinaanan ko kung gaano yung hirap. Kaya pala nakakapasok ang mga fixers sapagkat yun ang kanilang negosyo. May pagkakataon yung fixers, ako na po ang bahala dyan sa papeles ninyo. Bigyan nyo lang ako ng halagang ganito. Lalakad na ho yan, gugulong na ho yan. Doon nabubuhay ang mga fixers sa paikot-ikot ng mga papeles na patutunguhan ng mga business licenses. Yun ang dapat naiwasan. Yes, ma'am? Kaya humahaba ang ating proseso kasi napupunta sa maling tao. Doon sa process namin, pagpasok mo, malalaman mo na kung gagawin mo. We have a step 1, step 2, and step 3 lang. So, after that, tapos ka na. So, ganun ang ninyo na hindi na kayo maliligaw. Pag pumunta kayo sa office,
Mababasa mo na step 1. May mag-a-assist sa'yo. Kung hindi mo alam kung paano, sila na nga mismo ang sumusulat. So, ganun kami kabait sa taxpayer sa pagtulong para lang matulungan at maging madali ang inyong proseso sa amin. So, yun ang aming process na binago talaga natin para sa mga taxpayer dito sa Lipa. At pinadali talaga namin yan. So, kung may reklamo kayo or may comment man kayo, pwede kayong mag-log doon sa aming computer, ilagay ninyo yung comment ninyo. Or sulat kayo sa papel, mayroon kaming drop box. Then, doon sa comment ninyo, pag merong comment na pangit, babaguhin namin, aayusin namin. Para lalong mapaganda ang aming services. Kaya huwag kayong matakot mag-comment. Diba? Pero so far, ang mga comments sa amin na nababasa namin, maganda na daw yung office namin, hindi kagaya noon, yung mga ganon. So far, yun. At saka ang pagkaalam ko, ang comment libre yan eh. Walang bayad. Kaya nga po. At dapat tayong magbigay tayo ng magandang comment. Yes. Actually po, ngayon ko lang na-realize na yung pinapasulat sa ating mga survey form comment, nakakatulong pala yun sa isang establishment. Kahit sa restaurant. Kasi kung meron kang pangit na comment, mai-improve nila ngayon yung service ninyo. Ganon din ho sa amin. So at least pag nalaman namin, ay may mali pala kami, babaguhin namin. So nakakatulong ho yung comment ninyo sa services ng aming opisina. So thank you po. Okay mga kaibigan, tayo po inabot na po ng panahon sa ating palatuntunan. Pero bago tayo magpaalam, siguro ay baka mayroon pang tanong galing sa mga students natin. Pwede kayong you get hold of the microphone there. Tapos tanungin nyo kung sino gusto nyo tanungin. Okay, dito ka. Approach nyo yung microphone dito. Dito ka. Yan. Okay na, pwede naman makita ka dyan. Sina Camille, patakot ka na, kunin mo na. Yan, okay. So sige, pakibigay dyan kay, please identify yourself. So, good morning po. I'm Ruth from Batangas State University. So, just a few questions lang po kay attorney. Siyempre po, student po kami. So, main concern po talaga namin is yung scholarships namin from the City Hall. So, tanong lang po namin kung, kasi po, yung scholarship po namin is monthly po, may nare-receive po kaming allowance from the City Hall. And then, unfortunately, ngayong July, wala pong dumadating sa amin na allowance. So, tanong lang po namin kasi po, paano po yung mga student na umaasa lang po dun sa allowance na nanggagaling po sa City Hall kung madidili pa po ng madidili kada buwan, kawawa naman po yung mga estudyante. So, tanong lang po namin, baka naman po pwede po na magawan po ng konting paraan kasi po, as a student, nahihirapan din po kami. Tungkol po dito sa ating scholarship, ang alam ko po ay yun hindi naman sa sinasabihan ko yung dating administration na sinundan ng Mayor Sabili ay nagastos na raw po lahat ng ang lahat ng mga pondo ng mga scholars. At ang utang daw po sa BSU ay hindi pa nababayaran. At napakalaki daw po ang utang ng City Hall sa BSU. Kaya yun po ang unti-unting binabayaran ng ating bagong mayor. At oras po at magkaroon ng bagong budget sa 2011 ay baka po madagdagan ng marami ang ating mga scholars. Okay. Okay, sir. Very well said. Salamat po. Attorney, pwede bang one of these days maimbita natin si Mayor sa ating programa para personal maka-interact yung ating mga kabayan at makapag-report din tayo sa ating mga kabayan through Cable TV Channel 6 or kung hindi man available si Mayor siguro, baka kahit sino mga chief nung mga offices every week kung pwede tayong through you with your assistance mahila natin sila dito para makapag-report tayo sa ating mga kabayan kung ano yung mga programa natin para hindi tayo na-misinterpret ng mga kabayan natin sa Lipa. Like for example, yung valid yung kanyang concern. Ang nasa isip niya is pinababayaan niya yung problema nila. Yung pala is mayroong talagang malaking problema na dapat ma-explain natin sa ating mga kabayan. So, pwede ho ba yan, attorney? Makararating po at sabihin ko po sa ating mayor at magpapadala siya rito ng mga
department heads concerned. Every Sunday Yung mga, para ma-explain sa ating mga kababayan kung anong kanilang mga problema, kung paano masusolbahan natin ang mga problema nila. Thank you very much, sir. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating palatuntunan. Wala na, from young entrepreneurs, mayroon ba? Wala. Last question lang kay galing sa ating mga regular attendee. As representative of young entrepreneurs, very satisfied naman kami sa naging discussion. Actually, we are very thankful na na-educate kami in proper way of starting the business. So, sa amin lang, as mga bata na nagsisimulang mag-business, malaking tulong to sa amin na nakita namin yung tamang proseso para dun sa, kasi I believe, even though it's a small business, if you start it right, it will meant to last. So, para dun sa aming mga kabataan na nag-i-start, malaking tulong tong ating usapang pangkaunlaran. Kasi maraming mga establishments, mga business na nag-start na hindi nasa magandang proseso. And nakikita namin ang pagbagsak. So, sa part na ito, nakita namin kung paano mag-start ng maganda para mapalago. Hindi lang yung sa aming part, kundi sa buong Batangas. Salamat po. Thank you very much. Bago po tayo magpaalam mga kaibigan, hingi lang po ako ng report sa Deputy Commander po ng Civil Relations Service kay Colonel Junco. Sir, magandang umaga po sa inyo. Thank you, Jerry. Sa umaga ito, gusto ko lang i-share yung programa ng Armed Forces. Ito yung tinatawag naming Kalahi Program. Ito ang, ibig sabihin ito is, kapit-bisig laban sa kahirapan. Ito ang programa ng ating Armed Forces kung saan sa mga liblib na kanayunan na hindi naaabot ng mga serbisyo ng ating local government units, kami ay nagpapatayo ng mga tulay kung kailangan, farm-to-market roads, mga palengke, tumutulong kami sa pagtayo ng mga irigasyon. At meron din kaming programa sa pagpapalago ng hayupan, halamanan at sa mga palaisdaan. Kaya yung mga kababayan natin sa Batangas na sa tingin niyo ay napakalayo at napakadelikado niyo yung lugar at kayo mga may problema sa ganitong mga areas, feel free na ikonsulta yung Armed Forces dito. Nandito po yung ating 730 Combat Group nasa 1st District at nasa kalakihang Batangas, nandito po yung 740 Combat Group. At ito po ay pwede niyong puntahan upang makatulong kami sa mga ganitong kaparaanan. Yun lang po aking mensahe ngayong umaga. Maraming salamat. Maraming salamat po sa Bayan ng Batangas. Thank you very much, sir. So, tayo po ay magpapaalam na, Meds, sa ating mga dapat pasalamatan sa ating programa. Katulad po ng dati, nagpapasalamat kami sa nagpadala ng sandwich, kay Mr. Amparo, at sa ating staff sa ating technical staff, si Wendell Gonzales, si Rogie, hindi ko siya mabasa, Roger Sundian, Florante Huerno, si Ruel Villaruel, at si Liobert Alea. Yan po yung ating technical staff. Sa mga estudyante po ng BSU na narito, si Jennifer Ginto, si Monica Mendoza, Minerva J. Padua, Jessa Insyong, Jinglin Rodriguez, Ruth Reyes, Noela, Camille B. Tumesa. Kami po ay nasa Blue Sapphire tuwing linggo ng umaga. So, kung replay po ang inyong napapanood, Sunday morning po kami inyong bisitahin dito. Maraming salamat po. Ate Norse? Maraming salamat again, Colonel, sa pag-ibitan niyo sa amin. At talagang napansin kong gumaganda ng gusto ang inyo pong programa. Thank you very much, Ate Norse. Mamski? Yan, thank you very much sa Up Batangas. Siguro hintayin nyo ang aming formal invitation. The Up Batangas being the regular partner of BIR. Kasi po ang BIR actually ngayon ay nagse-celebrate ng anniversary, 106th anniversary. So it was August 1, 1904 na ang BIR ay na-organized and was made operational. So American era pa mayroon ng BIR. So, sila ma'am ay magkakaroon ng celebration
tomorrow sa National Office, pero ang LIPA ay sa August 6. So thank you very much sa aming mga taxpayers na patuloy na naniniwala sa BIR para masustain. Sabi nga ni President Aquino, kinakailangan daw namin, kinakailangan ang buwis ng bawat isa para masustain, para ma-uplift ang lives ng every Filipino. Thank you. Thank you very much kay Ma'am Reby. Okay, at para sa pagpapasalamat ng aming opisina sa mga nagsusupport sa aming programa, kagaya ng APAP Batangas, masusurprise na lang sila sa ibibigay din na award ng BIR para sa mga nagsusuporta sa programa namin. And malaking tulong ito na information dissemination natin sa aming programa at sa aming collection. So yun ang aming so far na magagawa sa pagpapasalamat namin sa aming partner sa trabaho, like the APAP Batangas. At meron pa pong iba. Dahil sa aming BIR anniversary celebration tomorrow, actually ang anniversary ng BIR is August 1, kaya lang Sunday ngayon. So bukas namin i-celebrate yan. And for our BIR district office sa August 6. So we will have a simple celebration lang kasi kailangan ng ating opisina na ma-celebrate naman yon. And syempre kung sino yung mga top namin, ibibigyan namin ng award sa office. And yung mga nagsuporta sa amin. So before I end my message, again, I want to appeal to your benevolent heart, mga taxpayer ng LIPA, na tuloy pa rin natin yung tulong natin sa ating bayan. Kasi tayo yun ang bayan ay tayo. Tama po ba? So, and thank you very much in advance. And thank you din sa APAP Batangas at sa mga tao dito and the support staff. Salamat po. Thank you very much, ma'am, kay Colonel Hungko, sir. Muli sa mga kasama ko dito at sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat po sa pagkakataon na ma-share namin sa inyo ang mga atikain ng ating Armed Forces of the Philippines at saka ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines dito sa ating usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Magandang umaga po sa inyong lahat muli. Thank you very much, sir. At kay Alvin? Marami pong salamat sa inyong pagsuporta dito sa aming programa, ang APAP Batangas. Sa nga po, binabati ko ang mga taga-LIPA Medics, Medical Center, anniversary po nila. So, lahat po ng staff, mga incorporators, congratulations. At Jerry, hindi ko na muna babanggitin ang tungkol sa ating traffic. Alam mo na palagi kong sinasabi sa kanila na sila mag-iingat ng pagmamaneho. Yun na lang ang aking sasabihin. Okay, thank you very much. Thank you very much, Alvin. At sa senior advisor po ng ating mayor, si Attorney Gene Asa. Marami pong salamat sa pagdalo niyo rito at makararating po ang lahat po ninyong mga comments and suggestions sa ating pong mayor. Ang mayor po natin ay alas 8 pa lang nasa opisina na. Umaalis po ng alas 8 ng gabi. At may mga nagko-comment po na tinatanong sa akin kung hindi raw po napapagod ang ating mayor sa 12 hours na may mga kausap, walang tigil. Kung minsan sabi nga ni mayor, nalilimutan niyang mag-CR. Ang sabi ko naman hindi siguro napapagod ang ating mayor because he loves being mayor of Lipa City. Thank you very much, Attorney. At ang KBP Golden Dove Awardee na palagi tayong pinapasilan. Thank you very much, Ninong, for always being with us. Yan po ang #1 broadcaster sa buong Pilipinas sapagkat siya yung KBP Golden Dove Awardee ngayong taon na ito. Salamat, Ninong. Magtulungan po tayo sa mga pagbabalangkas ng mga isyong ikaulad ng ating bayan. Sino pa mong magtutulungan? Tayo po mga Pilipino, sapagkat ito po'y tahanan ng ating lahi. Ako po inyong katotong Bing Formento. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Pakinggan po si Bing Formento every Sunday at 9 o'clock up to 10 o'clock
Saturday, and then Sunday naman 4 to 5 sa DZRH. Mga kaibigan, sa magitan po niyan ay tayo po ay namamaalam na sa ating programang APAP Batangas. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa ating mga naging bisita ngayon. At next Sunday, 8 to 9 in the evening sa Cable TV Channel 6. Maraming salamat po.